Ngayon, ang sinasabi nung mga taga Peanut Gallery o yung ano, yung lawyer, ano po, hindi naman daw kasali si CJ Hero. Hindi naman daw ho kasali si Baby, sorry. No, hindi naman daw ho kasali si CJ Hero, mga kababayan. Ano itong nasa balita? Nakasama sa hinahagilap, kasama sa person of interest, itong si J Hero. Sayang ano? Kapag ka napatunayan at kapag ka ito nakulong din, sayang. Mga yobmot ang makikinabang sa loob ng kulungan. Ano po? Ayan, sabi dito, the National Bureau of Investigation, tag Peanut Gallery Media Network, anchor CJ Hero as person of interest, no, in the alleged extortion tried on former House Speaker Martin Romualdez. Sabi dito, yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon. Ipapatawag namin siya. Kaso ho, sir, no, NBI Director Melvin Matibag, mukhang nag-deactivate na ho ng account. Ipapatawag namin siya, we will go through the process. Ipapasampi na pa yata, mga kababayan. Kaso mukhang hindi na mukhang nagtatago na ho, mga boss chipamo, sir. Biruin mo, patay lahat ng account. Biglang nawala yung mga account. Simula nung naaresto si Franco Mabanta. Tapos ang nagsasalita para sa kanya, yung lawyer, hindi siya mismo. Kung talagang hindi nagtatago, lalabas agad. Di ba? Sabi ni Ronald Mediana, kakasawa na, labas mo na ebidensya. No? Magbunga nga, Senado man, bago sila humarap, publiko, pakita mo na. Alin po, ako po ba magpapakita? Hindi, sila magpapakita. Yung Peanut Gallery ho, mga kababayan. Di ba? O yaan. Ang problema nitong mga ito, mga boss chipamo, sir, caught in the act yung boss nila. Hindi man siya mismo yung unang tumanggap, pero po, nung sinundan sila ng NBI, mga kababayan, nako, doon tumambad yung kanilang boss. Ang gagawan pa ba naman nila ng issue, mga boss chipamo, sir? Si Martin Romualdez? Alam ng taong bayan na si Congressman Martin Romualdez, lagi pong handang humarap sa ICI, ipinatawag, ayan, ready. Di ba? Bumaba sa posisyon. Bilang speaker, umalis sa pagka-speaker para harapin yung mga ibinibintang sa kanya. Pinaharap sa ICI, humarap sa ICI. May pag-alis na po ba? May pagtakas na po bang ginawa itong si Martin Romualdez? Wala. Hanggang ngayon po, ang laging sinasabi sa kanya, magnanakaw, pero pag hinanapan mo ng ebidensya, wala naman pong mga maipakita. Yung mga nagbibintang na siya ay magnanakaw. Di po ba? Tsaka walang pagsulat sa Supreme Court. Pakihinto niyo po ito. No, hindi dapat pumatuloy ito. Pinupolitika po. Walang ganon. Basta pag ipinatawag, punta agad itong si Congressman Martin Romualdez. Hindi kagaya nito, mga kababayan. Tingnan nyo ito. Itong sila Carpio, itong asawa o yung mister ng ating vice-presidente, mga boss chipamo, sir. Kasi isama mo na ang vice-presidente ho, mga kababayan. Biruin mo yung sa vice-presidente, ang lagi ho nilang sinasabi, ready at handang-handa kami na harapin yung impeachment na yan. Pero ano po ang pinapakita nila sa atin? Paglapit doon sa mga Supreme Court na ipahinto yung mga impeachment. Eto, soplak, yung kay Mans Carpio. Carpio hits AMLAC, Solon loses TRO bid on ITR record. Kapag ka nahuhuli, kapag ka nakikita, kapag ka nagigipit, no?
ang sasabihin, magsusumbong sa kung sino-sino. Natandaan niyo po mga kababayan, nung hearing doon sa Kongreso, 18 out of 18 ho, mga bossing, yung nasa poll. Ano po? At yung sinabi ng AMLAC na tugma po doon sa binabasa ni Congresswoman Leila de Lima, mga kababayan. Kaya, sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes, eto daw po yung mga listahan, mga kababayan, nung mga senador na posibleng bumoto para ma-impeach daw po ang vice-presidente. Matuloy po yung trial. No, pero yung difference kasi nung kay Corona tsaka ngayon kay BP Sara. Si BP Sara is well known na may mga kaalyado talaga, 'di ba? Unlike nung panahon ni Corona hindi naman siya ganun kalinsa. Tsaka kapopular. Oh. Sino-sino yung mga kaalyado ng vice-presidente, mga kababayan? Siyempre, alam niyo na sila Bongo, Robin Padilla, si Bato de la Rosa. Si Bato, nasa na ba yung putang inang yun? hindi na nagpakita, di ba, Ma'am Len de los Santos? Si Bongo, si Bato, etong si Bongo, si Bato, tapos si Robin Padilla, sino pa? Yung dalawang Cayetano, di ba? Madami din mga kababayan Isa din sa dahilan kung bakit hindi mapauwi at hindi mapayagan ang dating Pangulo doon sa hinihiling nila na interim release. Kasi ito ba namang mga DDS na senador, meron pang pagpupulong doon sa Senado o nakita ng ICC. Sabi, hindi natin pwedeng payagan to na makalabas o pagbigyan yung interim release. Malamang sa malamang, hindi na pababalikin ito. Ang lakas pa nung kapit sa Senado di ba mga kababayan? Dalawang Cayetano, Escudero, yan. Mga boboto sa DDS. Pero dito babanggitin din kung sino yung mga senador na posibleng bumoto para ma-impeach ang vice-presidente. Wala siyang political leverage na pwedeng sabihin dun sa mga ibang susuporta sa kanya na pwede kitang siraan. Pwede ba natin asahan yung gano'n? Ganun po, ang assumption still is pagka nilatag niyo yung mga senador, kung i-analyze nyo ngayon, asan sila? Meron tayo sasabihin mga principled votes. Ito yung magbabase nung boto nila sa ebidensya. Sabihin mo nang nasa 10 yan. Meron namang mga unprincipled votes na tipong kahit makita on record na bumaril itong akusado sa EDSA, maliwanag na, i-acquit pa rin. Yun yung unprincipled. Sila Sila Bato, si Robin,